Kasi ito lang naman lahat ng ito eh. Nagsimula naman ang lahat na ito sa masamang pangarap nito ni Romualdez na maging Prime Minister, Presidente o kung ano man putang inan to, maging hari ng Pilipinas, kaya pinaggagawa nila yan eh. Akala nila when you eliminate Inday Sara, if you eliminate Inday Sara, akala nyo doon na matatapos. Nagkamali kayo eh. Kay Pangulong Duterte, nagkamali kayo. Nung pinadala nyo si Pangulong Duterte doon sa dahig, akala nyo hihinto ang taong bayan eh. Akala nyo hihinto kami na akala nyo matatakot nyo kami na huminto kami sa pagbati ko sa inyo. Hindi. Mas lalong tumapang ang mga Pilipino at mas lalong nag-alab yung pagmamahal nila sa mga Duterte. So nagkamali kayo. So ganun, ginagawa nyo naman. You are doing the same mistakes by what? The same mistake by what? Itong si Inday Sara, ipa-impeach ninyo. Bakit? Kasi sa tingin ninyo, if Inday Sara will be impeached, walang tatakbo na kaalyado yung mga Duterte. And sa tingin ba ninyo, if ever si Inday Sara ma-impeach, sa tingin ba ninyo, pag tumakbo si Martin Romualdez, mananalo siya? Sa tingin ba ninyo, pag na-impeach si Inday Sara at ginamit nyo si Raffy Tulfo, mananalo siya? Ginamit nyo si Ontiveros, mananalo siya? Pag ginamit nyo si sino pa ba? Si Erwin Tulfo, mananalo sila? Hindi matatapos diyan tawag dito ang power ng mga Duterte pagdating sa politika. Inano nyo lang, dinisable nyo lang si Inday Sara, pero the whole idea of yung Duterte na mga politicians, putsang ina. Oo, maniwala kayo. Oo, mananalo at mananalo sa 2028 yan. Tatanga-tanga kayo. And I'm telling you, kung sino man ang itaas na kamay ng mga Duterte by 2028, kung ano yung advokasya ni Inday Sara, kung ano yung mga gustong gawin ni Inday Sara para sa Pilipinas, yun ang gagawin yan. Kaya yung kabobohan ninyo, na ito si Inday Sara ipay-impeach ninyo, putsang ina, bukod sa malabo yan kaysa sa ihi ng bagong panganak, hindi niyan kayang patayin yung pagmamahal ng mga Pilipino sa mga Duterte. And the more that you're doing this to Inday Sara and the Dutertes, the more na nanggigigil ang taong bayan na ilagay sila dyan dahil takot na takot kayo sa kanila. Sa February 6. Pero ang usaping impeachment, tila impossible dream na raw ngayon, ayon kay Senate President Tito Soto. Yan, itong si Tito. It's an impossible dream. It's an impossible dream. So, ibig sabihin yun ang kanyang panaginip, yung impeachment ni Inday Sara. Bakit ka nananaginip sa impeachment ni Inday Sara? Here's the point. Ayaw na nila may impeachment sa Pilipinas. Yan ang itsura nitong... Hindi sa ayaw nila na may impeachment sa Pilipinas, Tito Sen. Ikaw, napakatanga mo, tanda-tanda mo na, bobo-bobo mo pa eh. Ang ina ka, achichi ka kasi ng achichi, bulagaan kasi kayo ng bulagaan, kaya ganyan eh. Hindi po, wala nang impeachment. Sinabi ba na wala nang may impeach? Sinabi bang wala nang impeachment? Nakalagay ba yun? Yun ba yung ruling ng Supreme Court? There's no more impeachment. May ganun ba? Wala naman. Sinabi lang ng Supreme Court na itong ginawa ninyo mali, so dapat ganito ang hakbangin. Ngayon, dadagdagan natin. Oo, para talagang pulido. Pag may na-impeach sa susunod, talagang dumaan sa tamang proseso. Ito yung tamang proseso. Walang may impeach yung sinasabi mo. Putsang ina, interpretasyon mo pang abnormal eh, pang One Ball University eh. Decision na ginawa ng Supreme Court. Mas pinahirap daw ng Korte Suprema ang impeachment process. Tama naman na mas pahirapin mo ang impeachment process dahil hindi pwedeng lahat na lang nang hindi natin gusto, ini-impeach na lang natin, hindi pwedeng ganun. Ako talaga sa totoo lang, hindi talaga ako pabor sa impeachment ng kahit na sino. O kasi, ito lang at least sa mga sa presidente, sa vice president, hindi, ako talaga ayaw ko ng impeachment eh. Bakit? Kasi may demokrasya sa Pilipinas. And ang demokrasya sa Pilipinas, bumoto ka. At syempre, gusto ko na maging ang mga Pilipino maging responsable sa pagboto. Gusto ko pag bumoto sila, talagang yun yung tao na gusto nila dahil alam nila na yun yung mag-aahon sa kanila sa problemang kinalulugmo kanila o yun yung magbibigay sa kanila ng magandang buhay bilang isang leader. Gusto ko ganun yung mga botante. Hindi. Dahil nga sa impeachment na ito,
Natatandaan nyo nung nakaraan nung tumatakbo si Bongbong tapos sinabi na hindi nakikipagdebate yan kasi tanga yan eh. Hindi yan umaatin sa mga debate kasi bobo yan eh. 'Di ba? May mga ganon. O anong sabi nung mga nung mga loyalistang bobo? Tsaka nung ibang mga DDS na naloko ni Bongbong. Bigyan natin ng pagkakataon si Bongbong. Kasi kapag kayan hindi naman nagtrabaho, edi mag people power tayo. Tapos i-impeach natin 'yan. May parang ang lumalabas, trial and error tayo. Boboto tayo ng tanga. Pag ayaw na natin, may impeachment naman, okay lang yan. Hindi natin ginagawa yung trabaho natin, yung mandato natin, responsibilidad natin bilang isang botante na alamin kung sino yung mga kandidato, aralin kung kaya ba nilang solusyonan lahat ng problema ng bayang Pilipinas, hindi lang dahil anak ni ganito, anak ni ganyan. Maling-mali yun eh. Dahil dito sa impeachment na ito, dahil sa people power, yung mga tao ang tatanga na bumoto. Kasi akala nila lahat ng mga ibinoboto pwedeng tanggalin ng basta-basta pagkaayaw na nila. Parang kasal lang yan. Parang pag-aasawa lang yan. Sabi nga nila, hindi yan parang mainit na kanin na pag sinubo mo pwede mong iluwa. Ang pagboto, yan ang kung sino yung iboboto mo doon, puta reflection yan ng magiging buhay mo sa loob ng susunod na 6 na taon. Kaya dapat maging responsable tayo sa pagboto. Huwag natin isipin na because of impeachment, because of this and that, pwede tayong magpalit ng presidente anytime. Pwede tayong magkamali. Hindi. Life and death situation. Ang pagboto, lagi ninyong ilalagay sa mga isip ninyo yan. Na kapag ka may isang kandidato, kapag kayan, merong buot-buutan na kademonyohan yan, dapat hindi na natin nilalagay yan sa posisyon. Anak ng magnanakaw, binoto nyo pa. Magnanakaw si Marcos Sr., magnanakaw yung nanay, tapos putang ina, gusto nyo, ang iniisip nyo, magtatrabaho ng maayos yung anak niyan? Gago ba kayo? Walang hiya kayo. So, yan yung sinasabi. Ako, I'm not in favor of mga impeachment. Mas gusto ko matapos talaga yung termino eh. Kaya lang, itong presidente natin na to, kung ako lang ang papipiliin, ayaw ko na matapos talaga yung niyan, yung termino niyan. Putang ina, puros kahayupan nangyari sa Pilipinas eh. Sa totoo lang, ngayon lang ako naging in favor of impeachment. Bakit? Kasi nga, putang ina, tarantado yung presidente eh. Sabi nila, adik. Sabi nila, putang ina, may lumabas na naman na video kanina, si Dean Chase, putang ina, nakakadiri. Ewan ko lang kung totoo yun o hindi. Pero putang ina, kung sana hindi totoo. Kasi kung totoo yun, puta, nakakahiya talaga mga Pilipinas may ganyang presidente. Maniwala kayo. Sa desisyon kasi ng Korte Suprema, dapat sa draft pa lang ng articles of impeachment, meron na agad sapat na ebidensya. At dapat ang mga ebidensyang yan ay naipamahagi sa lahat ng miyembro ng Kongreso bago pagbodohan ang impeachment Yun naman talaga dapat, di ba? Yung ebidensya, yung reklamo, dapat umikot sa lahat. Kaya kaalyado, kaya hindi, dapat umikot yan sa lahat. Kasi nga, membro ka ng House of Representatives eh. So anong mahirap doon? Mahirap lang yan kung mga tarantado kayo. Mahirap lang yan kung wala naman talaga kayong ebidensya. Gusto nyo lang talagang mamulitika, i-impeach itong tao kahit na wala naman talaga kayong pinangahawakan. Ayon kay Soto, walang ganyang requirement sa konstitusyon para na rin daw inamyendahan ng SC ang saligang batas. Bagay na tanging ang Kongreso lang ang may kapangyarihang gawin. Mungkahi ng Senate President, What we can do is meet with them. I mean, Congress, House of Representatives. okay, Pag-uusapan lang yung issue pag-usapan namin yan. Kasi Ito yung magic word. Ito na. ang nakikita ko na outright solution dito, which could not be called outright, palitan na natin konstitusyon. Yun, ang putang ina. Yun, lumabas na sa bibig niya. Palitan ng konstitusyon. Bakit? Gusto niyang palitan ng konstitusyon para magkaroon ng prime minister. Kasi kapag ka nagpalit ka ng konstitusyon, yung presidente at saka vice president, wala na yan. Magkakaroon tayo ng pansamantalang leader. At pag nagkaroon tayo ng pansamantalang leader, sino yung magiging leader na yan? Siya bilang Senate President. Ayan. Ito pa isa ha. Kaya gusto niya ng impeachment, gusto niya mapadali impeachment para mapadali ang impeachment kay Bongbong Marcos at saka kay Chara, kay Sara Duterte. Para para siya ang maging caretaker. Yan ang pangarap niya eh. Sabi ko sa inyo, putang ina itong mga to eh.
Tarantado talaga itong mga to. Anong klaseng magiging leader ito? Kung halimbawa, sige, lagay natin. Magiging leader ito si Tito Soto. Tapos, wala siyang respeto sa Supreme Court. Putang ina, anong mangyari sa Pilipinas? Martial law yan. Magulo yan. Pagka ikaw, hindi ka rumispeto sa mga korte, putang ina, yun ang ano natin eh. Yun ang last resort natin eh. Sa buhay ng Pilipino, ng isang Pilipino, ang huling huling baraha mo, korte. Ang huling baraha mo, korte. Para makakuha ka ng hustisya, huling baraha mo, korte. Yung legal. Pero kung gusto mo ng hustisya na na ilalagay mo sa kamay mo yung batas, putang ina, wala. Mag-uubos ang lahi ng mga Pilipino kung ilalagay namin sa mga kamay namin yung batas. Yung batas, yung Supreme Court, yung korte na lang ang ating pinagkukuhanan ng lakas, ng patas na kumbaga dahil diyan sa korte, nagkakaroon tayo ng pagkakapantay-pantay. Tapos magkakaroon ka ng isang ganitong tao na maglilid sa gobyerno tapos ang gusto niya, mas makapangyarihan siya sa sangay ng pamahalaan na co-equal niya. Abay gago, di ba? So may pangarap ito si Tito Soto talaga na mag-lead sa Pilipinas. Oo, may ano yan, mayroong hidden agenda yan. Kasi nga yung ngayon, fino-float nila sa isip ng mga tao na baguhin na natin yung constitution. It's about time to change the constitution. At tandaan ninyo nagsimula itong problema na ito nung si Tambaloslos ay nagpasa ng People's Initiative para amyendahan ang konstitusyon. Doon nagsimula. Tingnan mo ngayon, doon ulit bumabalik. So talagang ang plano ng mga buwaka ng ina nito, hindi matapos ang kanilang kapangyarihan at ito, nakakita ng opportunity ito si Tito Soto para makuha yung kapangyarihan na yan. Sabi ko nga sa inyo, Game of Thrones talaga ito eh. Kung sino yung uupo, yun ang nila eh. Yun, ang talagang focus lang nila is kung sino yung magiging pinakamakapangyarihan sa Pilipinas eh. Di ba? O yun lang talaga ang gusto nila eh. Palitan ng konstitusyon. Para para humaba ang kanilang mga termino. Pero in this instance, gusto ngayon ni Tito Soto, palitan na yung konstitusyon para para mawala yung dalawa, si Inday Sara at saka si Bongbong, tapos siya ang pumalit.